guys, happy Sunday! And as you can see, nandito tayo sa tabi ng ating mahiwagang black na Christmas tree. And nakaupo tayo sa ating malakasang Boy Abunda chair. So yung vlog natin ngayon is Christmas House Tour 2020. Isasama ko kayo at ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung kinalabasan ng ating Christmas decoration. So this year wala kaming ginastos, wala tayong mga bagong decor. Lahat ito ay from the previous years lang, kasi nga diba, alam niyo naman pandemic ngayon, hindi masyadong safe pumunta sa mga dapitan. Pero ang mga magandang bilihan ng mga Christmas decor, dapitan, Divisoria, or Quiapo. Diyan maraming murang-murang Christmas decor. Pero ngayon nga, hindi kami nakalabas dahil pandemic. So ang ginawa namin, refurbish lang namin yung mga iba-iba namin Christmas decor from the previous years. So, ayan. Huwag na natin pahabain. Let's get started. So, unahin na natin yung unang-una natin ni-refurbish ang bongga-bongga. Ito yung Christmas tree natin. Last year, white to. And ang balls natin is yung checkered pa rin. So, same balls. Pero dati walang silver. Ngayon, dinagdagan natin ng silver. Yung pinaka-Christmas tree is white siya. Ang ginawa natin is in-spray paint lang natin. Yung spray paint na tigo 100 pesos lang. Kung bibili kayo ng spray paint guys, mas mahal kasi sa mga Ace Hardware, 175. Pero kung meron kayong local na hardware store na malapit sa inyo, doon na lang kayo bumili. Mas makakamura kayo. And then, mix and match natin. Naglagay tayo ngayon. Before, ito ay dahon na nasa mga garlands. And then ngayon, sinama ko siya dito para magkaroon ng konting accent. And then ito is galing sa, sino ba nag-ano nito? Laser Craft. Pangalan namin, Ken, Emoix, Brielle, Briley. So, mahilig ako sa mga personalized. And then, ayan, di ba na lahat? Even yung mga gifts, yan pa rin yung ginamit natin last year. So, maayos na maayos pa. Of course, kung maganda tayong mag-store ng mga Christmas decors natin, mapapatagal talaga natin yung buhay nila. Ililink ko na lang din sa description box below yung ating how do I store my Christmas decorations and yung behind the scene ng pinakapag-decor natin. Ililink ko lahat yan sa description box below. Okay. Ito yung aming pangalawang sala. Yung isang sala is yung nandun. Last year, ano ba to? Last year kasi nandito yung sofa. And then may table. So ngayon this apat year, na tatluan pa ata yung chair natin. Oo, tatluhan pa yung chair namin. May isang malaki, may dalawang mahaba. Isahan, may isang mahaba, may dalawang isahan sa gitna. And then, yung nandito namin na gitna noon is yun yung pinaka-mesa dito yung may decor dati. Mahaba ngayon, yung parang may mga keme-keme. Ngayon, naisip ko na hindi ko na ito tinanggal dito. May mga nakalagay dati dito mga decor na pang-bahay lang. And then, ang ginawa ko is pinalitan ko lang siya ng pang-Pasko. So, ito is from luma pa yan. Actually, ito ay dati red. Ang ginagawa nga namin, di ba, na-share ko na ito sa mga ibang vlog. Kapag gusto namin palitan ng theme, ang ginagawa lang namin is kinakabitan namin siya ng tela na gusto ko. And ginagawa ko, bumibili ako sa Ilaya, sa Divisoria. Mura lang doon, as cheap as 20 pesos meron doon. Pero yung mga magaling ng tela, may mga 50 yan per yard. And kung mapapansin nyo, terno-terno siya. Kasi nga, since mura lang siya, and magagawa niyo pa siyang personalize, kung ano yung throw pillow mo, yun din ang iyong keme, ano ba tawag dito? Table runner. And then, ayan. And then, ito rin yung plaid. Anong tawag dyan? Yung under the tree plaid ba yan? Yan. So, lahat, di ba? Ang saya kasi terno-terno dahil isa lang yung binili kong tela. And ang lakas baka mura kasi kung bibili ka sa Divisoria, magkano lang ang isang yarda. And then, makakagawa ka na ng ilan. At unlike pag sa mall ka siguro bumili ng ganyan, mahina ang mga 150 to 200 mo. Hindi pa ganun kaganda klase. And gusto ko talaga kapag tumatahi na lang ako ng mga ganyan, throw pillow, kasi mape-personalize mo. Gusto ko yung parang uniform sila lahat. So, ayan, ito yung ano natin, throw pillow natin. Dalawa lang ang ano namin dyan, aming, ano tawag dyan? Unan! Medyo malaki yung unan na yan, size 20 by 20. Dito is yung mga bintana namin, hindi na kami naglalagay ng kortina para mas maaliwalas. Nilagyan lang natin siya ng mga snowflakes. And then of course, lagi rin natin itong ginagawa every year. Lumang microfiber na rin to guys. May buhok pa. So ayan, lahat yan hanggang dun sa taas. Ganyan yung lagi namin ginagawa para mukha siyang snow effect.
And this year, hindi na namin nilagyan ng garland dito. So yan, ginagawa lang dito is nilalagyan lang siya ng glue gun, and then Christmas light muna, iikot mo siya doon, and then lalagyan mo siya ng glue gun. Make sure lang na yung glue stick nyo is hindi didikit sa wire ng Christmas tree kasi delicate yun. So hanggang yan, dyan, di ba? Yan. Part 1 ito ng ating house tour. Ang itutuloy natin ngayon is itong sala and yung kwarto. Masyado kasing mahaba. And then sa part 2 natin, papakita ko sa inyo yung labas. Yung terrace namin, may Christmas decor din tayo. And of course, yung ating kitchen. So yan, yung stairs, boy bunda chair. And then ito, dito na talaga ito lagi. Itong fireplace natin. Nasaan ka, ma'am? Ma'am? Iniiwan ako ng camera, nakakaloka. Okay, so itong fireplace, dito na ito lagi. Kung matatandaan yung original nito ay red and white. And then, nagpalitan nyo siya, naging black and white. And then for this year, black and white pa rin. Mix and match lang namin. Dati ito ang nakakabit dito sa mesa dito. And then ngayon, nilagay ko naman siya dito para medyo farmhouse yung peg. Kahoy-kahoy. This one is from the Pitan ata to, no? From the past years. And then, itong ating chimenea, na-share ko na sa inyo, gawa lang to sa karton ng Sesto. 9 years old na ngayon si Ate Blylie. So, more or less, 7-6 years na to. Sobrang tibay, no? Sobrang tibay na, guys. And yung ating pailaw doon, ano yan, fireplace, ba tawag doon? Basta chimenea. Yung pinaka-wood niya is gawa sa, ng tissue. And then, lalagyan mo lang siya ng Christmas lights. Kung gusto mong mas effect, pwede kang gumamit ng cellophane. Pero wala na kami nabiling cellophane. For this year, it's the same. Ito padala sa atin to ng all flowers accessories. Thank you so much. So, nilagay ko lang, yan lang na-adjan sa gitna ng ating yellow na door. Before kasi wood to, kaya kahit anong kulay, medyo safe. Pero ngayon, since yellow siya, masyadong matapang, hindi mo siya masyado pwedeng haluan ng madaming color. So, minimal lang. Ginawa ko lang siya ng mostly white and silver. And hindi masyadong maraming palamuti. Before ito, from Christmas cane lang yung ginawa ko last year. Dinigkitan ko siya this year ng dahon. And dilagay ko pa siya sa ibabaw ng silver na dahon. So, parang na-upcycle lang yung mga design natin. Para naman hindi pa ulit-ulit, para may konting drama pa rin. Itong sack natin, yung mga Christmas sack, ang dami nagkatanong sa akin. Bigay ito ni Skylar Lane. Check nyo siya sa Instagram at Skylar Lane PH. And then ito ay luma na tong mga mga pa-reindeer natin dyan, mga bantay natin na reindeer. And this is also DIY lang. Katerno din to nung mga tela natin. Katerno lang yan ang mga tela natin. Okay, so yan yung una nating sala. And then yung second sala naman natin is ito, since nilipat natin ito. Last year, ang mesa natin nandito eh. Pero nandito din sa ilalim yung ating Christmas Village. So yung Christmas Village, guys, DIY lang yan. DIY lang siya. Ang ginawa lang namin is, ganun ulit, microfiber. Lalagyan mo sa ibabaw ng Christmas lights. And then, binili ko na lang yung mga accessories. Kasi pag bumili ka ng Christmas Village, napakamahal. Yung pinakamaliit, around 4,000 pesos. And yun, mas nakakatipid talaga pag ganyan. Naglagay din ako dito ng table runner. Same tela as as ating mga throw pillow. Dito may throw pillow rin tayo. Ganun din ulit, same tela. Nilagyan lang natin ng ganitong accent para maiba naman. And then for this one, wala na tayong dinagdag. Ito yung pinakasopa namin. Naglagay lang tayo ng dalawang Christmas Eve pillow. And kung makikita ninyo, si Brianna naglipat niyan. Ano lang din yan. Bakit nilipat to dito? Ba't nawala? Naglagay lang tayo ng, ito galing to sa Shopee eh. Mura lang yan, parang 100 pesos, madaming piraso na. So yan, ito ang decor natin dito sa ating unang sala. Yan, okay. Next naman natin ay dito, dalawang ilaw. Alright, yan. Adjust lang natin yung ilaw, guys. Wait. Okay. So, ito yung part na laruan ng mga bagets. Kung naaalala ninyo yan sa ating house tour. May carpet talaga siya dyan. Pero ngayon, pinalabahan ko kasi. Pinalitan ko rin syempre yung mga pillow. Dati ang pillow dito is plain na gray lang. Kasi kasabay sa team. Pero this year,
pinalitan ko rin siya ng same na throw pillow na ginawa natin. DIY lang yan, and then may isa lang din. Ito ay luma na rin to. Wala lang. Pampadagdag. And ito, luma na din. Pero dito, okay lang tayo magsabit ng mga green and red. Kasi white lang naman siya na wall. So, cute-cute lang. So, dito naman sa ating Sharon Master's Bedroom, meron din tayo syempre konting touch lang of Christmassy decoration. Tadaan! Dila! So, ayan, dito tayo sa ating Master's Bedroom. Nakita niyo siya sa ating Master's Bedroom tour. So, ang binago lang natin dito is naglagay tayo ng Christmassy na, ano tawag dito? Curtain na ka-terno ng ating Christmassy na bedsheet. Quiet, please! So, ayan, may mga point na bata. Christmassy bedsheet. In fairness dito, maganda to. Meron akong binibilihan na, ano tawag dito? Bedsheet sa ano. Hindi ko to DIY, gustuhin ko man. Kasi wala lang tayo mahahanap na mga tela ngayon, di ba? And then, after nitong ating bed, is nandito yung ating parang maliit na living room area. So, nakita nyo rito sa ating master's bedroom tour. Ito na rin yun, wala naman tayong binago, dinagdagan lang natin, tinanggal natin yung base dito na blue, and then yung throw pillow natin black. Siyempre, pinalitan din natin ang lakas maka-Christmas na mga throw pillow. And then of course, ang ating jacuzzi area, hindi siya nagpahuli sa kanyang pagiging Christmassy. Yung mga nakalagay dito before yung Emily's Baby Vlog, Family Keme-Keme, yung mga parang maliit na frame lang dyan. Nilagyan ko lang siya ng katerno nito na table runner. And then ito lahat is mga lumang decor na yan from the previous years. Ni-store lang talaga ng maayos. At syempre, dahil madrama tayo, nilagyan natin ng, ano kasi yan? Ilaw-ilaw kasi yan. Ayan, hindi makikita. Shhh! So, ayan yung mga, nilagyan ko lang ng mga cherries sa ibabaw. Wala lang, para Pasko feels. Okay! Dito naman tayo sa aming banyo. Siyempre, na-post ko na to sa ating Facebook. Siyempre, hindi nagpahuli yung banyo natin. Yung bowl natin ay nakiki-Christmassy rin siya. May pa-snowman tayo. Ayan, terno yan na isang set. This is from Lazada. Ililink ko lahat yan sa description box below. So, ayan. Wait lang, tapos tayo. So, ayun na nga ang ating Christmas house tour part 1. So, part 1 pa lang yan. Sa part 2, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng terrace namin kasi ang saya doon. Feeling ko nasa festival mall ako or sa mga Ayala, ganyang levels. Kasi diba, hindi tayo nakakalabas ngayon. So, sabi ko, dapat kinabit pa rin natin yung spirit ng Pasko. And even dito sa labas, itutur ko kayo dyan bukas. At syempre, sa ating kitchen area. I hope na nag-enjoy kayong samahan kami sa ating Christmas house tour this 2020. And alam ko, pandemic and ang daming mga pangit na nangyayari talaga sa mundo natin ngayon. Pero marami pa rin tayong bagay na kailangan ipagpasalamat. And marami pa rin tayong reason para mag-celebrate ng Pasko Vaccine! So thank you so much. Please don't forget to follow me on my social media accounts at Emily's Bailey sa Instagram, Mrs. Bailey sa Facebook, and don't forget also to catch me on Lazada Live every Monday to Friday, 3 p.m. Saturday and Sunday, cook with me, live stream yon. Nagluluto ako ng mga keme-keme, bake-bake, ganyan. Every Saturday, Sunday, 11 a.m. So thank you so much. Magkita-kita tayo hanggang sa susunod na vlog. Paalam, God bless! Thank you.